Hi guys, welcome to this channel. Let's say general reading for collective your energy at this time. Give me some time to think. I'm in a bathroom looking at me. Facing a mirror is all I need. Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live 1,000 million lives. My patience is waiting. Is this entertaining? Our patience is waiting. Is this entertaining? God is feeling, yeah, you know where I'm losing all control. Cause there's magic in my bones. God is feeling in my soul. Go ahead and throw your stones. Cause there's magic in my bones. Playing with a stick called dynamite. There was never gray and black and white. There was never wrong till there was right. And embody mo energy. Faith. May faith ka sa God. Alam mo pag may faith ka sa God, takot ka gumawa ng masama kasi alam mo may God, may Diyos na katingin. Takot ka gumawa ng evil, ganyan may faith. Takot kang umuway sa utos ng God. Takot kang gumawa ng deceit. Yan. May takot ka sa God kasi alam mo may God eh, may faith ka sa God eh. Ganon may faith sa God. Pag may faith ka sa God, obedient ka sa God, sumusunod ka sa rules ng God, gano'n ang may faith. Pero you know what, pag may faith ka sa God, magagawa ka ng miracle ayon kay Jesus Christ, di ba? Yun ang sabi ni Jesus Christ. If you have faith na kahit kasinlaki ng mustard seed, pag may faith ka sa God na gano'n, kahit kasinlaki lang ng mustard seed, mapapagalaw mo na yung bundok eh. Pag may faith ka, kahit kasinlaki ng mustard seed lang. Wala kang faith kung hindi ka sumusunod sa rules ng God. Kung hindi ka obedient sa God. Wala ka pang faith niyan. Kung deceitful ka, kung evildoer ka, kung wala kang takot na gumawa ng evil at masama, if you continue keep sinning, wala kang faith niyan. The Magician. What's with a magician here? So see, hindi ka mahadlangan nitong mga bitter, gusto mangontrol sa'yo. Hindi sila makapag-overpower sa'yo, hindi sila makapang-restrict, mga ganyan ba. Gusto nila kasi mangontrol, no? Mga superior ba, mga pakailamira sa buhay mo, no? Yan. More clarification po sa magician dito. Kompleto yung tools mo dyan sa magician na yan. So yes, yan ang magician dyan. Hindi ibig sabihin na gumagawa ka ng witchcraft. Okay? Ang taong totoo may faith sa God, yan gagawa ng witchcraft. Dahil lalo ko alam niya na isa yan sa tulan dun sa impyerno, yung gumagawa ng witchcraft. Kahit mga spells, yung witchcraft yan. Yan ang may faith sa God. Hindi ka gagawa ng mga pinagbabawal niya. Di ba? And, so see, kompleto ang tools mo, kaya you are strong. Yan. Kompleto daw ang tools mo. Hindi ibig sabihin na gumagawa ka ng witchcraft pa. Ang may faith sa God, hindi yan gagawa ng witchcraft. Hindi yan gagawa ng mga pinagbabawal ng God. Obedient yan sa God yung tao may faith. Kaya hindi ka gumagawa ng witchcraft, yung nakuha ng energy dito. Kundi kompleto lang talaga ang tools mo. And now, you're in your own power. That's a sign na totoong ikaw yan, no? Kung ano ka ngayon, yun yung totoong ikaw na brave and parang pure kasi may white dito eh, or brave lang talaga na
Maring pure-hearted ka. Yan. And that is your real self right now. Kasi hindi ka huwad, no? Pag-impress. Yan. Yung mga huwad, yan yung mga nagpipretend. Yan yung mga gumagawa ng deceit, scheme. Gumagaya-gaya, kaya huwad eh, di ba? Clarification lang to. And you're attractive, balanced, poised, graceful. Mahilig ka ba sa aso't pusa? May aso't pusa dito. O sa animals. Any animals, mapagmahal ka ba sa mga hayop? Like aso, pusa. Pwede din buntis ka ngayon kung buntis ka, no? Kung babae ka. Para nagre-relax, komportable ka ngayon. Para stable, relax, komportable. Yung Empress nila para komportable, relax, para secured. It's a sign also of abundance eh. Kasi may mga fruits dyan. So, kumpleto na yung tools mo para maging abundant yung buhay mo, para hindi na nila mapigilan na maging abundant yung buhay mo, para mag-blooming ka, para bumalik yung attractiveness mo, para maging attractive ka, para maging maganda na yung buhay mo, no? At para hindi ka na nila makontrol. Gusto kasi ng iba ng power and control, lalo ng mga psychopath, diba? Ganyan sila. Kaya madami ang nag-aaral ng witchcraft spells kasi gusto nilang control sa iba. Gusto nilang pigilan yung iba, gusto nilang manipulahin, na-oppress nila yung iba, ng mga spells, orasyon, enchantments, mga ganyan, ritual nila. Pero, pinapapatay man sila ng God. Di ba? Nasa Bible yan. Pinapapatayan sila ng God eh. Yung mga witches or wizard, o kung sa Tagalog pa, mga mangkukulam, pinapapatay ng God yan. Sa Exodo 22:18 yun eh. Yung alam ko, sabi ng God, salita ng Diyos, patayin ang mga mangkukulam, patayin ang witch or wizard. Kaya yun man ang English ng mangkukulam, witch kung babae, kung lalaki, wizard, di ba? Pag namatay pa sila, kaluluwa nila doon sa impyerno diretso. Doon sila ilalagay ng God. Yun ang pala nila. Sa pagkasakim nila at pagkagahama nila at gusto nilang power and control. Gusto nilang powerful sila. Kahit sa kadimunyuhan na ginagawa nila. So, ayan. And also, Ace of Swords. Nagtagumpay ka na ma-drive away o hindi ka na ma-restrict, hindi ka na ma-manipulate yung mind mo, hindi ka na ma-control, hindi ka na mapigilan ng mga gusto mong mamigil sa'yo, mga gusto mong restrict sa'yo, mga gustong napaka-courageous mo eh. Napaka-courageous mo and sharp and clear intellectual yung mind mo, no? And flexible ka, may cut dito, may focus ka din. You're victorious over this enemies. Anything na gustong mang-restrict, kumadlang, pumigil sa'yo, napigilan ka makapag-umpisa na gusto mong umpisan. Ano ba yung gusto mong umpisan na nagtagumpay ka na umpisan mo? Tingnan natin kasi hindi ka nila napigilan, no? Ito, Queen of Air. Yung makita mo yung katotohanan, makita mo yung hindi nakikita ng iba. Yung makita mo yung reality na hindi nakikita ng iba. Ano ba to, nagtagumpay ka, naging victorious ka na hindi ka nila napigilan, na nag-umpisa ka na
magtagumpay. Nag-umpisa ka na kasi nagtagumpay ka over this, yung mga gustong pumigil sa'yo, ano yan. Nagtagumpay ka na matanggal yung mask. Matanggal yung mask mo. Hindi. Matanggal yung mask. Kumbaga, ma-uncover yung mask ng mga huwad. Ma-uncover, iba-iba naman kasi yung meaning na to. Depende sa reading, okay? Kaya pinapaklarify ko yan sa God. Kasi sa God ako nagsisik na guidance. Ma-uncover yung mask, kumbaga ma-revealing totoo, yung katotohanan, yung mga behind the mask, ng mga nagwi-wear ng mask, ng mga huwad, ng mga gumagawa ng deceit scheme. Yan. See? Gusto din nilang pigilan na hindi sila ma-booking, na hindi sila ma-discover yung kanilang tunay na intensyon, yung mga patago na ginagawa nila, yung tunay na sila, kung gaano sila kasama, kung gaano sila ka-evil, kung gaano sila ka-deceitful and scheming, kung ano yung mga ginagawa nila, kung gaano fake sila, no? Ganon. Ipigilan ka nila, tatakutin ka nila para hindi mo i-reveal ang katotohanan. Oh. Walang masama sa pag-reveal ng katotohanan. Actually, isa nga yan sa mission ng mga servants of God eh. Like, kagaya kay Prophet John, kina Enoch, di ba? Na-reveal nila yung katotohanan. Oh. Isa yan sa mission eh. Yes, madaming magagalit. Madaming mga atake sa iyo pag na-reveal mo ang katotohanan kasi mabuking nga sila. Magagalit sila, ma-offend sila eh. Kasi malalaman yung mga yung tunay na sila. Malalaman kung gaano sila kasinungaling, kung gaano sila ka-manipulative, kung gaano sila kapiki, kung ano yung tunay na sila, huwad sila. Yan. Sabihin na natin, maiksi ang buhay dito sa mundo kasi hindi naman talaga matagal ang buhay ng tao dito sa mundo, no? Ilang years lang ba? Hindi nga umaabot ng 70 years old yung iba eh. Di ba? 50 years old, parang tigok na, no? O kaya 60 pa lang, 40 lang yung iba, namatay na eh. Ganyan ang buhay dito ng tao. Sabihin na natin kahit mix ang buhay ng tao dito, malaga pa rin yung ma-reveal yung katotohanan. Para malaman ng lahat yung katotohanan. Kaya pinapa-reveal ng God ang katotohanan. Ngayon, mag-retaliate na sila kung mag-retaliate dahil nabuking sila, dahil na-reveal ang katotohanan. Ganyan ang mga kampo ng kadiliman. Ganyan ang mga witches or wizard, gaya na lang ng mga witches and wizard, no? O iba pang kampo ng kadiliman. Pag binuking mo sila, binulgar mo, sinabi mo yung katotohanan, ni-reveal mo kung ano yung pinagagawa nila, mga deceit, scheme, kasi ayaw nila yung malaman eh. Mag-retaliate yan sila. Maghanap pa yan sila, mag-isip yan sila, no? Manahimik doon sila, may napanood akong ganyang video. Manahimik doon sila, tapos tahimik lang doon sila, manahimik doon sila, tapos mag-isip sila na mas malakas daw na atake sa'yo, against sa'yo. Ako wala akong paki kung mga atake sila ng mas malakas. Alam ko namang ikakamatay nila yan eh. Pinapabatayin naman sila ng God eh. Alam ko nga, babalik at babalik din yan sa kanila. Sa kanila yan tatama at sa kanila yan manalanta. No? Alam ko kasi na may katapusan sila. At alam niyo kung ano yung worst na katapusan nila? Hindi lang bad karma eh. Kundi doon sa impyerno mapunta ang kaluluwa nila. Magdusa forever, eternal sa impyerno ang kaluluwa nila. Dahil ano bang warning ng God sa mga gumagawa ng witchcraft, sorcery, mga evil doings. Di ba yun ang parusa niya? Itapon sila doon sa lake of fire and may sulfur kahit liar nga eh. Yan pa kaya? Magnanakaw eh. Doon nilalagay eh. Oh, yan pa kaya? Na witchcraft yan? They're dealing with demons. Na-oppress sila ng people of God. Demonic yung gawain nila. Kampo na sila ng kadiliman. Hindi basta-bastang kasalanan yan. Impyerno ang hatol ng God yan. Sa mga soul nila.
Nagmamalaki pa ng kaalaman daw nila. Huwag daw sila i-challenge. Wala nang challenge sa kanila. Sinasabi lang ang katotohanan. Hindi naman kailangan silang i-challenge. Ano bang powers nila? Ano bang kakayanan nila? Galing sa kadiliman. Asa lang naman sila sa mga fallen angels eh. Sa mga demonyo. Kaluluwa ni Phillips. Elementals, kung may mga kaibigan sila elemento. Na mga masasama din. Asa lang naman sila dyan eh. Tsaka pag-send ng mga negativities nila. Yan. Negative emotion, emotional toxicity, envy. Yan. Yan ang kanilang ginagawa panghasik ng lagim. Mang-curse sila, mang-curse. Kala mo agrabyado, pero sila ang tunay ng agrabyado. Mainggit lang, iral pagkagahaman, gagawa na deceit, witchcraft, manipulation. Next na mangyari sa buhay mo, maaaring pupunta ka sa bundok o mountain eh. Akyat ka sa bundok, anong gagawin mo sa bundok? Mamasyal siguro, no? Tignan natin ha. Mamasyal ka kung ikaw itong bata na to, may makasalubong kang bata, there's child here. Or pwede may makasalubong kang bata dun sa bundok, no? Or ano ba ito, may makasalubong kang bata sa bundok? Oo, may makakasalubong kang bata dun sa bundok. Ano yung bata na yan? Anghel ba yan? Hindi. Hindi. Ano yung bata sa bundok na yan? Powerless. Bata na tao ba yan? Hindi yan siya tao. Makikita mo ba yan, yung bata na yan? Hindi. Hindi mo siya makikita dahil hindi man tao yan. Ano ba elemento yung bata na yan? Hindi. Ano yan? Demonyo yan. Demonyo na yung bata na yan. Yan ang makasalubong mo sa bundok, pero powerless to. Itong bata na to. Hindi mo na makikita yan. Pero kung may perception ka, gamitan mo ng perception mo, or third eye, syempre, pag gamitin mo third eye, sadyain mo talaga yan, no? Pag meron ka mga gusto makita na hindi nakikita ng mata natin ba? Yung dalawang mata. Makikita ng third eye, pagbukas ng third eye. Makikita mo yan siya, depende siguro sa kakayanan, sa range. Ewan ko lang. Basta pag may third eye, alam ko nakikita yung mga elemento, kahit fallen angel nga, makikita yan sila eh. Ewan ko lang, may iba nakikita nila yung fallen angel. Nakikita daw nila mga elemento. Pero alam ko pagka napapakita talaga yung mata nila na dalawa napapakita, na nakikita ng dalawang mata nila, sinasadya na mga elemento yung mapakita sa kanila. Hindi ibig sabihin na bukas ang third eye nila. Okay? Sinasadya yun, kunwari makapagkaibigan sa kanila yung mga elemento. Ganon, like duwende. Sinasadya talaga ng mga duwende na mapakita sa kanila. No? Pero yung third eye naman, makikita mo yan sila kahit ayaw nila mapakita. Pagbukas ang third eye mo. Yung mga duwende, kahit nga fallen angels eh. Kung paano magtanong ng iba, paano bukas ang third eye, hindi ko alam. Basta sa akin ay usa lang yan. Usa lang ata. O mga angilis ko na bukas sa akin. Ewan ko. O baka God. At ako naman kasi guys, bata pa ako, pinakitaan ako ng vision ng God kasi yung may mga kakayanan ako na nakasulat sa, actually puno siya, tapos may mga dahon, bawat dahon may words, no? Na yun, mga kakayanan ko daw yun. Bata pa ako noon, mga elementary, high school, mga ganong edad. Yan na yung mga nagagamit ko. Siyempre, paano ko nalaman na God? Nagpresenta siyang God siya, na siya yung God, no? Na God siya, at yun ang mga kakayanan ko daw, yung mga nakasulat sa dahon na yun. Puno siya na may mga dahon. No? Tapos yung bawat dahon may word nakasulat. Sa vision, para siyang panaginip, pero yun ay messages from God, yung vision. Yan, ganun siya. Demonyo na itong bata na to eh. Bakit, makasalubong mo yan? Ano kaya?
Pag pupunta ka sa puno, meron, ano to, nakatira sa puno. Yung bata na yan na demonyo. Nakatira doon sa puno, yung bata na demonyo na yan. Nasa puno, nakatira sa puno, demonyo. Hindi siya elemento, kundi demonyo talaga. Demonyo pa. Demonyo, akala kong bata na. Akala ko nga din anghel, hindi. Demonyo daw yan. Tapos, anong mangyayari? Madi-destroy. Anong ibig sabihin? Madi-destroy itong bata na demonyo na to. Madi-destroy yung bata na demonyo at magtagumpay na madi-destroy yung bata na demonyo na yun. Powerless na yun eh. Powerless, walang authority. Bakit namimisti ba sa yung bata na demonyo na yan? Namimisti daw yan sa'yo. Ma-destroy daw yan, yung bata na demonyo na yan. Na makakasalubong mo. Siguro kung may anghel na papatay dyan. Destroy yan. Ano yung ibig sabihin? Tapong sa impyerno yan? Doon naman talaga yan eh. Sila ilalagay eh. Kasi mga demonyo nga eh. Kagaya ng mga demonyong tao, doon yan sila ilalagay. Sa impyerno. Lahat ng klase ng kampo ng kadiliman, doon yan sila ilalagay sa impyerno. Ano pa ba? O yan. Maging unstable, ungrounded. Ibig sabihin, hindi na yan dito sa taas ng lupa makatira, no? O hindi na yan dito makaakyat dito sa lupa, right? So, hindi na daw makaakyat dito kasi doon na siya i-destroy sa impyerno, yung demonyo na yan. Ano ibig sabihin? Lalangoy-langoy din siya doon sa apoy. Lalangoy-langoy din siya doon sa apoy. Baka sabihin yung heartless ako. Kasi masasama na ngayon, mga ano yan sila? Kampo ng kadiliman yan, guys. Hindi yan sila mga sumulunod ng God. Gaya ng mga witches and wizard, hindi yan sila sa God. Yung mga aswang, kampo ng kadiliman yan. Pero may choice naman sila eh, di ba? May free will ang binigay ang God eh. Kung saan sila, mabuti ang gawin nila, maging mabuti o masama. Kaso lang pinili nila maging masama. Gumawa ng mga kasamaan, magasik ng lagim. Yun ang kanilang pinipili. Di ba? Yun naman yun eh. Lady, maging ganito ng buhay mo. Parang, kasi mamamatay itong demonyo yung bata na ito. Yun. Bata na demonyo, siguro pinaglalaruan ka, kung ano ginagawa niya sa'yo, namimisti sa'yo yan. Maging komportable ka na, tingnan niyo, parang peaceful, no? And baka magpakain ka ng mga ibon sa bahay niyo, o may dadapo sa ibon, no? O may papasok na ibon sa bahay mo, kasi sa loob ng bahay ito. Or kaya ay may makita kang mga ibon, kumakain ng mga ibon. Ayan. Parang simpleng buhay, parang fulfilling na parang enjoy mo yung buhay, masaya ka, peaceful yung tahimik yung isipan at buhay mo. Ganon. Buti nga't ma-destroy na to eh. Kasi nas impyero tong demonyong bata na to eh. Kaya maging tahimik na yung buhay mo. Kung hindi lang ikaw ang pistin yan. Kagaya naman magkukulam, witches or wizard. Kung hindi patayin niya ng God, kung hindi patayin ng mga kung sino mga may mission, no? O kaya kung God magpapatay o sa ng light, kasi kampo na sila ng kadiliman, nagasik ng lagim yan. Na-oppress sa people of God, no? Nambibigay pati ng sakit. Hindi yan sila patayin, hindi sila lipulin. Naku guys, sunod-sunod lang biktimahin nila yung kung sino naman biktimahin nila. Meron pati ako napanood na magkukulam umamarang siya sa Facebook. Sabi niya, pag hindi daw sila nakapangulam, nakapangbaharang kasi magkukulam ang babarang siya. Nanamlay daw sila. Parang wala daw silang energy. No? Parang wala daw silang energy. Yan. Na parang matamlay. Pero pag tuloy-tuloy daw yung pangulam nila, gawa ng witchcraft, pambabarang pangulam, mababanat yung mukha nila. At sumisigla daw sila. Naging energetic daw sila. Ganon. Kaya tuloy-tuloy yung ginagawa nila. Pero yung nga lang, yung impyerno siya. Forever siya, eternal sa impyerno. Kaluluwaan niya may dusa. Kasama ng mga iba doon, mga evil doers din.
Kita niya. Demonyo kasi yun eh. Sa demonyo yun eh. Demonyo kasi na sila eh. Kaya ganun. Isipin niyo yun, kung anong ka-injustice. Kaya siguro kahit walang kasalanan sa nila, gagawa nila ng kunti, kahit konting salita lang na parang ma-hurt na sila or kahit nainggit sila, no? O kaya ay mayroon yung greediness nila, gusto lang kininin sa iba, yan gagawa na sila. Kaya pag gumawa sila, sumisigla sila, full of energy doon, parang alam mo yung energetic sila, and parang nababanat yung mukha doon nila. Sa demonyo kasi yan eh. Demonyo kasi sila eh. Kampo ng kadiliman kay ganon. Tapos sabihin nila, kung wala ka ng kasalanan, hindi ka matablan ng kanilang witchcraft. Sino nagsabi sa kanilang hindi ka matablan? Pag wala kang kasalanan, natatablan kahit walang kasalanan. Yun nga lang kinaingitan nila eh. Yun nga lang, ang dami niyan, kaibigan nila mismo, mabait naman sa kanila. Nainggit sila, kinukulang nila. Ginagawa nila ng witchcraft. Inatablan. Wala namang kasalanan sa kanila. Sa akin nga na, binatula ako ng palipad hangin. Nung lalaki doon sa bayan. Alam ko palipad hangin yung bulong. Eh, namanipula na kontrol yung isipan ko. Basta ganun. Tapos, yung girlfriend niya, pinakulam ako. Basta, ayaw ko na ikwento lahat. Wala akong kasalanan doon. Biktima pa nga ako eh. Nagpagamot nga ako noon para matanggal yung bulong o gayuma. Ano ginawa niya? Alam ko bulong. Bulong ata yun. Kasi, nung may doon talaga nung nagbenta ako ng isda sa kanila, kasi may fish pan ako noon, nag-alaga kami ng isda, kaya ng bangus, gano'n. Lugi pa ako noon kasi minalas-malas guys, baka may mga witchcraft na talaga ako noon. Lumapit kasi yun sa akin, tapos parang may naramdaman ko parang may umihip sa ulo ko. Eh siya lang naman yung nasa tabi ko banda. Basta gano'n. Tapos palagi sunod yung tingin niya sa akin. Baka may inuusal na orasyon yun. Baka yun na yun. Dahil noong una, wala naman talaga akong gusto sa kanya. Hindi ko nga napansin eh. Para napapangitan pa nga ako sa kanya. No? Hindi ko type. Sabihin na natin hindi ko type. Yung mukha niya. Hindi ganun ang tipo ko. Kasi mga tipo ko talaga ay mga kanok ba? Mga puti. Oh. Ba't ako natablan? Wala akong kasalanan dun eh. O, di ba? Kahit na wala akong kasalanan dun. Binulungan ako. Wala namang kasalanan dun eh. Yun talaga may kasalanan yun. Yung iba, kagaya ng iba. Nainggit na sa kanila kahit kaibigan pa nila. Mabait naman sila sa kaibigan nila. Bakit natablan sila? Nalaman na lang nila nung nagpagamot daw sila. Nung paggamot, doon nila nalaman na kaibigan ng nila yung nangulam sa kanila. Na nainggit pala sa kanila kasi masaya ang buhay nila. Tapos sabihin nila nagpaparusa sila. Walang binigay ang God na pahintulot sa kanila magparusa. At yung ginagawa nila demonic ang naturo niyan, fallen angels. Walang binigay ang God niyan na authority or power or pahintulot. Wala. Hindi yan sila pinahintulutan ng God na magparusa sa kapwa nila. Tingnan nyo, napaka-injustice, nainggit lang sila. Mayroon pagka-greedy na mga atake sila. Gusto na mga control, nainggit. O mayroon pagka-greedy na mga atake. Very injustice yun.
Sa akin, madaming naatake sa akin ng witchcraft. Iba-ibang klase ng witchcraft. Hindi ko na kailangan isa-isa yung pamasa. Iba-iba. Halos lahat ng klase ng witchcraft atake nila sa akin. Kasi nga, yan ang aking mission, mag-reveal ang katotohanan. Mag-retaliate sila. At binubuking sila. Afterlife, impyerno din naman sila. Tuwan-tuwa sila kasi na-misty sila. Gusto nila ng hustisya kaya binuking sila, i-reveal sila eh. Oh. Hustisya ba yan? Na-reveal yung katotohanan, hustisya ba yan? Lahat gumawa ba ako ng kasinungalingan sa kanila? Mali ba yung ginagawa ko para sa kanila? Pero sa God, yan ay tama. At yan ay mission ko from God. Yung mag-reveal ng katotohanan, magbigay ng warning, mga koreksyon. See? Kaya ako pinadala ng God dito eh. Well, paano ko nalaman pinadala ko ng God? Pinakita sa vision ko. Sinabi sa akin ng God, puti, pati pakpak ko, puti, may pakpak ako. Puti din yung buhok ko. Pero yung katawan ay puting-puti talaga, hindi ganito na parang sa tao na balat. Puting-puti talaga. May damit din na puti, yan. Ganon. At yung mukha ko dun parang hindi siya babae talaga. No, parang sabihin na natin androgynous siguro, yung mukha dun. Parang ganon yung mukha. Alam mo yung androgynous? Parang ganon. Hindi siya yung babaeng mukha. Parang androgynous. Basta ganon. Kasi ang alam ko pag celestial being talaga, basa ko, ano yun eh, parang walang sex. Walang, ewan ko, walang ano ata, walang gender. Ewan ko, basta nabasa ko. Basta ganun, parang ganun. Basta ganun, hindi siya babae mukha ko doon. Parang androgynous. Yun na. Androgynous. Tapos, nung lumapag ako sa lupa, layo kaya ng pinanggalingan ko. Tapos, sa vision ko na yun, dumaan pa ako sa mga stars. Tapos, nung bandang sa loob na ng earth, nakapasok mo sa earth, ang bilis na, kasi may gravity ah. Ang bilis na ng bagsak, parang basta mabilis. Tapos, may manang karalagas mga balahibo eh. Ang pakpak ko eh, sa vision ko. Tapos naglakad na ako, ay unti-unti na ako nag-transform into human. Ganun. At yung mapa ko. Blossoming abundance. May deceit dito. May gumagawa ng deceit kasi gusto nila siguro makapag-agawan dito sa blossoming abundance na para sa iyo. O kung yan ang buhay mo, gusto nilang makapag-agawan. Or else kung yan ang mangyayari sa buhay mo na maging abundant, no? Naboblossom pa, no? Blossoming abundance, yan, ma-experience ang buhay. Gumagawa sila ng deceit kasi ang gusto siguro nila, sila ma-experience yan. Yung para sa iyo na to, gusto nila agawin. Yan, mga greedy. Ano sabi ni Jesus Christ, mag-greedy, hindi magmamana ng aking karyan. Tingin nila magmamana sila ng karyan ng Diyos. Masib sila. Hindi. No. Oh, mga deceit, gumagawa ng deceit to. Dahil umiira yung pagkagahaman nila yan. Gusto nila ang kinin sa'yo to. Yung para sa'yo o sa'yo. Kung buhay mo ngayon ay nagbo-blossom na sa abundance, no? Gusto nila agawin yun sa'yo. Pero kung wala, paano maging ganitong buhay mo, maka-experience ka na ng blossoming abundance sa buhay. Alam nila. So may mga alam kasi spiritual yan. Mga gumagawa niya, no? Gusto nila agawin sa'yo. Gumagawa sila ng deceit. Mga sakim, mga gahaman. Hindi magmamana ng karya ng Diyos.
Tingnan nyo, gumagawa, hindi lang sila gahaman, gumagawa sila ng deceit. Kadalasan itong mga deceit na to, witchcraft, yan ang isa, number 1 yan, no, na deceit na ginagawa ng mga evil, ng kampo ni Satanas, na masumulunod ni Satanas. Patao man na sumulunod sa Satanas, like witches or wizard, o kung ano mga sumulunod sa Satanas, o mga evil forces. Maraming mga tao ito na sumulunod sa Satanas. Kasi kung hindi yan sumulunod sa Satanas, kung hindi yan kampo ng kadiliman, hindi yan gagawa ng deceit. Hindi yan makipag-compete sa kung ano yung para sa iyo. May sense of right and wrong. Di ba? Hindi yan makipag-agawa ng kung ano yung para sa iba. O kung ano meron yung sa iba. Kung ano yung para sa iba. Hindi yan gagawa ng deceit. Marunong yung makontento kung ano meron sa kanila at kung ano ibigay sa kanila ng God. Diba? Kaso lang, ano sila, kampo ng kadiliman, kaya ganyan sila, oh. Sila din naman ang magdusa niyan sa kabilang buhay. Nakala nila lang parusang God sa kanila. Malala, parusa sa kanila, impyerno. Hindi ata sila nagbabasa ng Biblia. Integrity. May integrity ka. May integrity. Alam yung may integrity. May integridad ka. No? Kahit wala nakatingin, tama ang ginagawa mo. Hindi ka deceitful. You stand for what is right. Kung ano yung tama, ganun yung integrity. Yung tao may integrity. Baka sabihin ng mga yan, ako pa'y makapalang mukha, balik ta rin pa. Sila na yung gumagawa ng deceit. Parang kinin yung sa iba, sino makapalang mukha? Parang kinin yung para sa iba, sino makapalang mukha? Sila makapalang mukha. Mainggit lang gagawa ng deceit, witchcraft. O sino makapalang mukha? Sila makapalang mukha. Wala ka silang sense of right and wrong eh. May integrity, wala ka sila eh. Deceitful sila. They have no integrity. Ano ang next na mangyari sa'yo? Buti nga mabawas na to sa buhay mo tong bata na demonyo na to. Destroy. Crossroads. Magiging masagana na yung buhay mo, maging wealthy ka na. Para mo maging master builder with the number 22 here. This is the number ng, master builder. Umati ang ilong ko. Sa tuta ito. Kakali ko ng tuta. Sabi ko, pagkisa ko ng nose, tataas niya din yung ilong niya. Ay, pakisa niya din yung ilong niya. Nose to nose daw kami. Ay, ngati ilong ko. Nakukyutan ko sana mapigilan. Makati sa ilong. Matalino. Pakisi ma'am siya ng nose. Sabi ko, taas siya ng ilong. Pakisi siya ng ilong niya. Nose to nose kami. Pakita ko. Pakita ko. May bana! Sabi, ang batang ng vertical ba? Sabi, dungan man. Dungan man, bebe na mapsin na. Dungan no? Ay, sorry. Nauntog pa. Nauntog ang bebe ng mapsin na. Magpagwapa, nauntog pa. Ano man? Tingnan nyo naman. Kaya mahilig mag-nose-to-nose sa mamsi yan. Oh. Batang cute yan. Oh. Bebe. Kiss si mamsi. Tingin camera. Ay! Nagising. Ginising. Dinisturbo ang tulog. Oh. So cute nga bata yan. Cute-cute nga bebe yan.
Mm. Ito, pusin natin ito. Gagawa tayo ng pagkain. Amoy bitos talaga. Yan mo. Sos, ang dumi. Ang dumi yan. Ay, biga. Sa siminto kasi yan sila. Nahiga minsan, ayaw na lasapin. Ang daming alikabok. Alikabok ko. So, yan. Yung iba, ayaw na manood dito sa channel ko. Hindi nila makayanan ang katotohanan. Hindi nila matanggap o hindi nila makayanan ang katotohanan. Nare-reveal dito na bubuking eh. Baka masakit. Tanggapin. Oh, masakit. Tanggapin ba gano'n? So, kay binuking at nalalaman yung mga kung gaano sila ka huwad at kung gaano sila ka mapagkunwari, evil. So, yan. Masabihin pa nila, judgmental ako, magaya ng prophet dun sa sa YouTube din. Sa Amerika. Judgmental daw siya sabi ng mga tao, kaya ayaw na magbago. Judgmental daw. Ang patingin daw sa sa psychiatrist, mga ganun pinagsasabihin nila doon sa prophet na yun. Meron sila yan kawawa afterlife. Bakit? Parusahan sila doon sa impyerno ng God. Ayan. Tingnan nyo. Imbes na magbago ang ginagawa nila. Patuloy sila sa ginagawa ng mga kasalanan. At ayaw nilang correct, ayaw nilang warningan sila, ayaw nilang i-reveal sa kanilang katotohanan. So, ayan, magiging rooted, grounded ka. Oh. Rooted, grounded, and magiging, alam mo yung activate, magiging active yung sacral chakra mo, full of desire, and maging positive, oh. And maging strong, lakas. Yan. Optimistic. Active. Ganyan. Nagiging hero ka. Baka hero ka na, maging hero ka. Baka madami kang matulungan. Yung evil doers, paano sila maging hero? Sila nga nang bibiktima eh. Hindi sila maging hero kung sila mismo nang bibiktima. Sila mismo nang nangaharm. Nangatake dahil sa greediness nila. Gusto nilang power, authority. Gusto patunayan ang sarili. Powerful daw sila. And merong letter na darating sa'yo. Or else, ikaw mismo tong musulat ng letter, or else ay may darating na letter sa'yo. No? Galing sa sumisimbolo ng wolf. Tama ba? Galing sa sumisimbolo ng wolf tong letter na to. Parang tao na sumisimbolo ng wolf. Diyan ba galing? Let's see. Clarify ko. Diyan ba galing yung letter na yan? So, parang sumisimbolo ng wolf. See? Yes.
Diyan daw galing yan, no? Yung letter na yan, sa parang sumisimbolo ng wolf. Kasi merong, napansin ko, may paa ng wolf. Parang may stamp no, ng paa niya. So, galing sa kanya. Yung letter na yan, matatanggap mo. Okay? Yan. Parang may pagka-emotional to, or mari ito yung counterpart mo na malungkot siya, hindi siya masaya sa buhay niya without you. Alam mo yung wolf, pag nahiwalay sa kanyang partner, umuungol siya ng umuungol na namimiss niya o nahanap-hanap niya yung partner niya. Dinadamdam niya. At alam niyo ba yung wolf, pagka nahiwalay sa kanyang partner, hindi na daw yan naghanap ng ibang partner. Yun lang daw talaga yung partner niya na nahiwalay sa kanya. Forever niya. Kahit na kunwari mamatay na yung partner, hindi na daw yan naghanap ng partner eh. Yun na lang daw talaga yung naging partner niya eh. Ganun ka loyal. So maring loyal to sa'yo itong wolf na, yung person na to kasi loyal yung wolf eh. No? Faithful or loyal. So maring faithful and loyal to sa'yo itong wolf na to. Kahit sabihin natin hindi ka faithful or loyal sa kanya, basta siya loyal or faithful sa'yo. O maaari lang. No? Maaari lang. Basta galing sa wolf, yung sumisimbolo ng wolf, no? Na person, galing dyan ang letter na matatanggap mo. Anong letter yung matatanggap mo? From, so sumisimbolo ng wolf na yan. Letter. Letter galing kay Jesus Christ daw. Na pinasabi ni Jesus Christ kasi may cross eh. See, may letter siya na galing daw kay Jesus Christ yan. Maaaring pinagkitaan siya sa panaginip niya or vision. Basta, gano'n, no? Maaaring pinanaginip ni Jesus Christ siya o nagkaroon siya ng vision, gano'n ba, no? Na sindan ka niya ng letter. Galing daw kay Jesus Christ yan. Ano man yung letter na yan, galing daw kay Jesus Christ. Basta ganun. May cross siya. Sumisimbolo na kay si Jesus Christ. Ano ba yung papakita ba si Jesus Christ sa panaginip niya? Kay isang sumisimbolo ng wolf na yan? Ay, oo. Guided to ng celestial being ni Jesus Christ. My patience is waiting, as the sun should say. Our patience is waiting, as the sun should say. Ay. Wait lang. Lugas ang kamay. Kailan? Ano gusto niya sabihin sa'yo? Ng person na yan. Ano ba nagustuhan niyan sa'yo? Sa ugali mo, no? Sa ugali mo o personality mo ni Wolf. Kasi pure-hearted ka. Busilak ang puso mo. At talagang maka-juice ka. Yan o. Tumitingin ko sa taas eh. Yung babae dito eh. Tapos, may liwanag na katutok sa'yo. So, parang, sabihin natin, tunay na maka-juice ka. No? And pure. No? Pure kasi puti. Pasilak ang puso mo. At, ano ka, may believe sa sarili mo. May tiwala ka sa sarili mo. Or confident ka. Mataas ang self-esteem.
passionate, attractive, kasi color of fire dito eh. Oh, so yan. Ano pa? Ano bang gusto sabihin sa'yo ng sumisimbolo ng wolf na yan? Tinanggal niya na. Clarify ko nga. Let's see. Tinanggal niya na ang mask niya. Tinanggal niya na ang mask niya. Okay? Matapang na siyang tanggalin ang mask niya. Yan daw. Matapang na siya. Yun ang ibig sabihin dito na God sa pagdating sa dito na card, no? Na tinanggal niya na ang mask niya. No? Matapang na siya na tanggalin ang mask niya. Parang nag-wear pa siya ng mask, no? Para i-hide yung mukha niya. Hindi. Yung na siya ang the one for you. Na siya ang the one for you. Ayun. At ano pa ang naisabihin sa'yo ng sumisimbolo ng wolf na to? Ay, ang dami niya daw baggage. May karga. Bigat-bigat to ng dala-dala niya. Kadalasan may karga to eh, pumaganto. Or may mga responsibility siya, pwedeng baggage yan. Ano pa? Gusto niya bumalik sa'yo. Kahit na ang bigat-bigat ng dala-dala niya, kahit may mga responsibility or may karga siya, pwede. Ito karga to, may makarga daw siya. May makarga daw siya. Karga ng witchcraft. Mga enchantments, spells, durations, rituals nila, negativity from witches and wizard. Pero you know what? Impyerno ang punta ng kaluluwa ng mga gumagawa ng witchcraft, di ba? Sa Bible yan So yan. Hindi tumatagal yung mga witches and wizard dito, yung mga kampo ng kadiliman panood dito. Kasi masakit ang katotohanan di ba? Pero hindi balik, katotohanan naman yan. Upright ba to? Upright. Death. What's with the death card here? Pwedeng transformation to. Or may mamamatay. May mamamatay ba? Meron mamamatay. So, merong mamamatay. Meron daw mamamatay. Meron. Parang umiiwas ba itong mamamatay? Umiiwas. Umiiwas na to eh. Yung, kanino ba umiiwas to? Parang umiiwas siya mga atake. Umiiwas siyang mag-risk ko. Parang ayaw niya na mag-risk. O umiiwas na mga atake sa'yo ng witchcraft. Witchcraft. Umiiwas siya mga atake ng witchcraft. O ayaw niya na mga atake ng witchcraft. O hindi na siya nag-risk ng mga atake sa'yo ng witchcraft. Pero mamamatay daw to. Kahit na umiiwas na. Dahil bakit? Paparusahan na siya ng God. Paparusahan na siya ng God. Paparusahan na siya ng God. Bakit siya umiiwas? Dahil bumabalik sa kanya. Baka bumabalik kaya umiiwas. Kaya siya umiiwas kasi bumabalik sa kanya. Kung kaya hindi siya nagre-raise ng mga atake ng witchcraft kasi bumabalik sa kanya, baka binabalik ng God. O ng anghel. O ni Jesus Christ sa kanya yung mga atake niya. No? Ganon. Yan ang dapat sa kanila eh. Binabalik sa kanila yung mga atake nila eh. Na hindi magyabang. Nang sa ganon ay madala. Di ba? And matagumpay na mamatay ito. Kung kaya matagumpay, mag-succeed na mamatay ito. Baka magtaka iba. Umiiwas na nga, hindi na nga nang-atake, hindi na nga nag-risk ng mga atake. Ganon ka understanding yung iba kasi makasalanan daw sila. Kaya lang to umiiwas ng mga atake o mag-risk ng mga atake kasi nga bumabalik sa kanya, guys. Kita nyo?
Bumabalik kasi sa kanya eh. Kaya umiiwas siya mag-risk ng mga atake. Kasi yung atake niya, sa kanya na tumatama. Bumabalik ka sa kanya. Sa kanya na yuyunay. Ang tagumpay na ano kasi ito eh, na matanggal sa'yo yung na-unite sa'yo na atake niya. Bumalik sa kanya. O kasi papatayin din siya ng God pati. So see, matagumpay na mamatayan siya. Yan nga yung ending ng mga taong gahaman, witches, wizard, kampo ng kadiliman. May katapusan at may katapusan niya man. Parang putas na kusan nabubulok, kaso lang iba naman to sitwasyon niya. Kaya papatayin talaga siya ng God. Tapos pagka narinig nila to, sabihin nila, ako pa'y salbahe. Anong salbahe dyan? Sila ang salbahe. Kaya hindi lang ito nag-raise ng mga atake sa'yo kasi bumabalik sa kanya eh. Pero kung hindi bumabalik sa kanya, tuloy-tuloy yan. Ikaw patayin yan. Ikaw salbahin yan. Ikaw i-harm yan. Dahil, ano bang dahilan niya? Naiinggit sa'yo. O, naiinggit sa'yo. See? Kasi the root of all evil is envy or inggit. O, evil yan. Kaya hindi naman gawain niya. So, may mamatay daw na kampo ng kadiliman. So, ayan. Huwag na sabihin na ako yung salbahe, hindi ka tanggap-tanggap yun. Baka magkwento na, salbahe talaga siya, yung salita niya, yung nagsasabi niya. Ayun na ano, sabi ng God sa Bible, patay na mo, kulang salbahe ba yun? Salbahe ba God? Subukan yung sugal mo sa akin, salbahe ang God, hindi kayo patirikin ng God niya, ilong niya. Hindi kayo, para saan ang gandang God. Ewan ko lang. Ay, hindi talaga makatwiran yun. Sila yung gumagawa ng kasalbayan, tapos balik ta rin pa nila. Yung nagsasabi ng totoo, yung pero yung salbahe. Mga manipulative talaga eh. Salbahe daw, pero siya yung salbahe. Tahimik nga sila. No? Kasi ganun sila, traidor sila eh. Tahimik talaga yun sila. No? Pero, sa lubang kulo, puro ka traidoran, inggit, yung umiiral sa kanila, yung pinapairal na inggit, pagkagahaman, puro ka demonyuhan, no? Salbayan, evilness. Yan. May injustice ginagawa nila. Ano pa? Ito walang reversal. Ito ba gamitin ko ah. Ay, tingnan nyo guys. Merong nakaset sa'yo. Mag-umpisa ka na. Ano ba to? Pwede mag-umpisa ka na nito eh. Malapit ka na mag-umpisa ng kung ano yung nakaset sa'yo. Malapit ka na mag-umpisa kung ano yung nakaset sa'yo. Malapit na daw. Malapit na yan. Ito yan. Ito ba yung nakaset sa'yo? O yan. O, sabi ng katotohanan, mag-reveal ng truth from God. Hindi. Ano yung, kasi iba-iba naman to yung ibig sabihin ng God dito. Ano kaya ito? Dito. Ang mag-offer ng freedom o mag-set free ng mga biktima. Ayun! Yun ang nakaset sa'yo. Umpisan mo. May nakaset na oras na mag-set free ka ng mga biktima. Saan? So, oppression, from restriction, from the bondage.
Para wala na sa kanila yung mga like spirits, demons, mga sumpa, mga ganyan siguro, no? At mga, syempre, mga spirits at demons, at mga kulang, mga ganyan, mga kasama yung palipadangin. Hindi. Matanggal mo na sa kanila mga sumpa. Yan, mga sumpa at mga spirits at demons. Mga sumpa, matanggal mo sa kanila. At spirits, mga spirits, yan. Pati demons. Upright ba to? Ay, hindi. Hindi kasama yung demons. Spirit lang. Mga spirits. Pero fallen angels, alam yung mga demons. Ang kaluluwa na ni Nephilim. Mga spirits sa katawan nila. Kasama ba yung fallen angels na matanggal mo sa kanila? Ayun, mga fallen angels. Yung kaluluwa ng Nephilim, siguro. Pero kung meron sa katawan ng mga tao na yun, matanggal mo ba yun? Mga kaluluwa ng Nephilim. Matanggal naman yun. Pero siguro madalang siguro yung ganun, no? Baka ganun. Basta mga spirits sa katawan. Madami kasing spirits eh. Pero, yung demons kasi, mga ano yan sila guys, mga, katulad ng bata na to, demonyo daw yan, no? Demonyo pero hindi siya makita. Parang, yung tinatawag kasing demons, ano yan, kaluluwa ng Nephilim. Yung iba, pinapasukan niya yung mga patay. Yung mga ano ba, yung mga demons na yan. Yung nalaglag na bata, kaya naging tiyanak. Yung mga ganun. At yung iba naman, mga hayop, yung pinapasukan, kahit baboy, pinapasukan nila. Yung iba, mga tao, sa isang tao nga, may 7,000 demons. So, may ganun eh. Kasi madami. Yan. Hindi nagumpukan sila, no? Ganun. So, ganun. Okay. Pero kung gumagawa ka ng witchcraft and sorcery, hindi sa'yo reading to. Dahil kampon ka pa ng kadiliman. Kampon ka ng kadiliman. So, kung gusto mong, kasi yung may mga mission from God, no? Pinipili ng God yan. Okay? Pinipili ng God yan, yun yung mga obedience sa Kanya. Okay? Yan yung mas sumusunod sa rules niya. Eh, kung gumagawa ka ng kademonyuhan, witchcraft and sorcery, don't expect may mission ka from God. Yung mission mong kinikiri, dinadala, galing kay Satanas yan. Sa kadiliman yan. Okay? So, yan. Kung gusto mong magbago, pwede magbago. Yung gusto mong bago. Ayan. So, yan, ito na lamang for collective reading, guys.